Daday, patay na kaya ang mga isda natin? Huo, ang sama ng bibig mo. Ang mga isda natin. Halos lahat patay na dahil sa'yo. Isa na namang patay. Daday, di pwedeng kainin yang patay na isda. Baka, magtatae tayo pag kinain yan. Tumahimik ka. Sino ba ako? Ang tiyan ko. Gawa sa ginto. Kahit lupa ang kainin ko. Di ako magkakasakit. Daday, totoo bang sumakit ang tiyan mo? Ang sama ng bibig mo. Tama ka. Kung di ako makapagtinda ngayon, kasalanan mo to. Huwag kang mag-alala, Daddy. Kung di ka makapagtinda, tutulungan kita. Huo, huwag kang magulo. Ate, kumain ka naman. Ilang araw ka nang di kumakain. Mahal, konti lang, please. Mrs. Wala na siya, di na maibabalik. Nasa langit na ang munting binibini. Ayaw niyang makita kang ganito. Anong karapatan mong magsalita? Wala bang ginagawa ang mga doktor? Ang laki ng binayad ng asawa ko. Di pa kayang gamutin ang anorexia. Kuya, ginawa na namin ang lahat. Lahat ng doktor sa lungsod. Tinignan na si Mrs. Wala talagang magawa. Sa ganitong kaso, wala na akong magagawa. Anong gagawin natin ngayon? May nabalitaan ako. Napakagaling ng Silver Mask Chef. Baka sakali. Kung hanapin natin siya, baka gumaling si Mrs. Pero mahiwaga ang Silver Mask Chef, mahirap siyang hanapin. Di ganun kadali. Kuya, hahanapin ko ang Silver Mask Chef. Kahit kailangan kong maghukay, hahanapin ko siya. Hahanapin ko talaga siya. Ninong Jiang, nagsisimula ng humina ang digestive system ni Mrs. Kung glucose lang ang ituturo, baka maubos ang oras niya. Dapat magmadali tayo. Hanapin ang Silver Mask Chef. Kung hindi, Kailangan nating maghanda sa dalawang paraan. Ipaalam sa lahat. 1 bilyon para sa makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa Silver Mask Chef. At mag-organisa ng cooking competition. 100 bilyon para sa mananalo. Huo, nasaan ang tatay mo? Sumakit ang tiyan. Ako muna ang magtitinda. Anak, kaya mo bang magluto ng liuda kay fried rice? Huwag kang magulo, anak. Bumaba ka diyan. Tawagin mo ang tatay mo. Baka mapalo ka. Kakain ba kayo o hindi? Di kami kakain ng luto mo. Nga pala, sumakit ang tiyan ng tatay mo dahil basa. Kumain ako ng sinangag mo. Pag naluto ko na, huwag kayong babalik. Kung babalik pa kayo, aso kami. Ang bango, Xiao Huo, bigyan mo ko ng sinangag. Ang sarap ng sinangag ni Xiao Huo. Nauna ako, akin muna. Sinong nagsabi? Sinong lilingon, aso? Xiao Huo, bigyan mo ko ng isa, 6 na. Huwag magmadali, nagluluto sa Xiaohu. Tito, ang bilis mo kumain, baka mabilaukan ka. Tubig. Tito, dahan-dahan, baka mabilaukan ka rin. Ikaw. Nabilaukan nga. 8. Huwag, aking apo, pakiusap, itigil mo na yan. Pwede bang tumahimik ka? Xiao Huo, nagkagulo ka na naman. Esensya na, hindi marunong magluto si Xiao Huo. Nabilaukan ang mga tao. Okay lang, magluluto ulit ako. Libreng sinangag para sa lahat. Hoy, bakit ka bumalik? Hindi kami kakain ng luto mo, Lao Liu. Mula ngayon, hindi na namin kakainin yan. Kay Xiao Huo lang kami kakain. Xiao Huo, nagkakagulo ka na naman. Galit ba si Daday sa akin? Kung hindi lang kasi si Daddy. Ang kinain yung isda at nasira ang tiyan, hindi ako magluluto. Xiao Huo,
Hindi ka ba nahihiya? Anong kinalaman ng isda sa sakit ng tiyan ko? Ano ang dahilan? Ikaw ang dahilan. Yung bibig mo. Parang may sumpa. Huwag kang masyadong magsalita. Daday, hindi yan tama. Paano kung sabihin kong si Daddy? Masusuka? Masusuka ba si Daddy? Ikaw. Ang tiyan ko. Daddy. Tumahimik ka, aking apo. Huwag ka nang magsalita. Daday, kailangan kong magsalita. Hindi tumitingin si Daddy sa daan, mababangga siya. Daddy. Malas, matanda, bulag ka ba? Matanda, sinasadya mo ba yan? Sinabi na, bawal magtinda sa ilalim ng tsansya. Hindi ko mahanap si Silver Mask Chef, galit na ko. Dinadagdag mo pa. Hindi po, ako po ang may kasalanan. Hindi ko po sinasadya, Ginoong Ki. Masamang tito, mali ka. Sabi ni Daddy, kapag nakabangga, dapat himingi ng tawad. Aking apo, tumahimik ka. Gusto mo mag-sorry ako? Sapat na ba ang paghingi ko ng tawad na ito? Matanda, lumuhod ka sa akin. Saich, luluhod ako. Bata pa si Xiaohu, huwag mo siyang pansinin ng ganyan. Daday, huwag kang luluhod sa kanya. Masamang tao ka, bakit mo sinaktan ang daddy ko? Ako ang nanakit sa kanya? Meron ba? Hindi ko alam, Yona. Sino ang nakakita na nanakit ako sa kanya? May nakakita ba? Wala. Sinungaling ka. Baka ka malaglagan ng kidlat. Bata, ang ganda ng panahon, saan galing ang kulog? Gusto mong mamatay ako sa kidlat? Tingnan nga natin kung may kidlat. Ginoong Ki, ayos ka lang ba? Gino, sobrang sakit ba? Swerte mo. Ayon naman, mukha ba akong ayos? Anong ginagawa niyo diyan? Hulihin niyo ang batang yon. Gagawin ko siyang giniling. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Umalis kayo. Daddy. Xiaohuo, batang yan. Lalabanan kita. Tigilan niyo yan. Si Lola Jiang yon. Ilang bises ko nang sinabi, huwag kang magkakalat sa labas. Ayaw mo pa rin makinig. Lola, ako ang nagkakalat? Ingnan mo nga ang itsura ko. Tama na yan, pumunta ka na sa ospital. Hintayin mo ako. Laging mahigpit ang disiplina ng pamilya Jiang. Bakit kay? Kit Xiaocheng lang napakalambot? Salamat po, Lola. Hindi mo alam yan, ang asawa ng panganay na Jiang. Na si Kitsui, kapatid ni Kit Xiaocheng. Magkapatid sila, magkasama silang lumaki. Kahit na si Kit Xiaocheng ay isang salbahe, sunod-sunuran naman siya sa kapatid niya. Kaya si Lola ang nagpapakalma sa kanya. Pero hindi naman dapat ganon kalambot. Salamat po, Lola. Walang anuman. Nagkamali si Xiaocheng sa inyo. Sana hindi kayo magalit. Lola, anong nangyari sa inyo? Ayos lang ako. Matagal na ang hika ko, inom lang ako ng gamot. Lola, anong nangyari ulit? Hindi ba? Anak, huwag kang magsalita ng basta-basta. Medyo malabo na rin ang mata ni Lola, hindi ko na mabasa ang label. Saan ba talaga ang gamot para sa hika? Lola, ito po. Paano mo nalaman? Kakaiba ang pang-amoy ni Xiaohu. Amoy lang, alam na. Talagang okay na. Batang babae, salamat sa'yo ngayon. Walang anuman, Lola. Ang bait mo talaga. May gagawin pa si Lola, alis na muna ako. Daddy, okay ka lang ba? Xiaohu, okay lang si Daddy, pero kailangan kong pumunta sa ospital. Anong gagawin natin, Daddy? Mahirap lang tayo. Wala na ba tayong perang panggamot? Tigilan mo yan. Huwag mo na akong tawaging Daddy. Ako na lang ang tatawag sa'yo ng Daddy, ikaw na ang Daddy ko.
Ang bibig mo, parang may magi. Pag sinabi mo, talagang mawawalan tayo ng pera. Ay, anong gagawin natin? Ang bibig na sayaw ko. Baka makapatay. Ate, huwag na please. Daday, hindi ka ba talaga mamamatay? Xiaohuo, huwag mo nang alugin, buhay pa daddy mo. Dalhin na natin sa ospital. Malikot na bata. Masamang tiyuhin. Tinatawag mo ba ako? Saan ka galing? Masamang tiyuhin, bakit puno ka ng benda? Ang kapal na mukha mong magtanong. Dahil sa'yo, nabagsakan ako ng kidlat. Masamang tiyuhin, nabangga mo si Dade. Kailan mo ibibigay ang bayad sa ospital? Panaginip, batang to. Dahil sa'yo ako naging ganito. Gusto mo pa ng bayad? Masamang tiyuhin, huwag kang magalit. Ginawan kita ng sinangag. Huwag mong banggitin ang sinangag. Nagagalit ako kapag naisip ko. Ilang beses ko nang sinabi, huwag magtitinda ng sinangag sa labas ng Tianqialu. Ginagawa nyo lang, bumababa ang klase ng aming restaurant. Anong klaseng sinangag yan? Nagtitinda pa sa labas ng Tianqialu. Ang daldal mo. Lasang nanay. Kumusta? Masarap, di ba? Hindi masarap, di talaga masarap. Nasusuka ako. Ano ba naman yan? Ako mismo ang nagluto. Ganito ako. Anong magagawa mo? Ang sama mo naman. Para ito dapat kay Wang Kei. Dahil sa'yo, hindi nakakain si Wang Kei. Ibig mong sabihin, para ito dapat sa aso. Hindi lang ito pagkain, sa aso rin ito. Maliit na salbahe, huwag kang magpakalabis. Masamang tiyuhin, nasa ospital ang tatay ko ngayon. Naghihintay ng pera para iligtas ang buhay, pakiusap, bayaran mo ako. Para magamot ang tatay. Maliit na sinungaling, gusto mo pa akong lokohin? Wala kang makukuha, umalis ka na. Masamang tiyuhin, kung hindi mo babayaran sa Xiaohu. Susumpain kita na magtatae ang bibig ni Xiaohu. Ay mabisa. Maliit na salbahe, nagsisinungaling ka. Ang tiyan ko. Kailangan kong magkra. CR, kailangan kong magkra. Paligsahan ng MasterChef. Premyo, 10 bilyon, ilang zero ba yan? Isa, 10,000. Libo, wow, sapat na para masagasaan ang tatayang ilang beses. Desisyon ko na. Magiging MasterChef ako. Kung ako ay maging MasterChef. Hindi na ako matatakot na masagasaan ang tatay. Bata. Maglaro ka sa labas, hindi ito lugar para maglaro. Bakit hindi mo ako pinapasali sa paligsahan? Papasok ako. Maglaro ka sa labas, mas mababa ka pa sa kalan. Anong MasterChef? Maliit na bata, hindi ito lugar para sa'yo. Maglaro, umuwi ka na lang at maglaro ng puti. Hindi ako pinapapasok, nakakainis. Magandang araw, Lola. Lola, nandito ka na. Maliit na batang babae, anong pagkakataon? Maliit na batang babae, halika rito, huwag kang makagulo. Lola, halika rito. Sige, hayaan natin pumasok ang bata para manood ng ingay. Ano naman? Lola, hindi siya pumapasok para manood ng ingay. Pumapasok siya para sumali sa paligsahan. Marunong ka magluto. Marunong akong magluto ng sweet and sour pork, stir-fried foie gras, braised beef steak, chicken with shredded bamboo shoots, stewed pork with dried bamboo shoots, Budha's hand golden roll. Ang galing naman. Lola, isama mo ako para sumali sa paligsahan. Kung wala lang ang sunog na iyon. Ganyan na rin sana kalaki si Nyanyan. Ang talino at kaibig-ibig ng batang ito. Baka kapag nakita ni Xiao Tsui ang batang ito, gumanda ang kanyang pakiramdam. Isasama kita ng lola para sumali. Yehey, ang galing. Oh, Xiaohu, may gagawin pa ang lola. Huwag kang magpapalipat-lipat, ha? di siguradong hindi tatakas si Xiaohuo, pangarap niyang maging kitchen god. Ang bait-bait mo naman. Tol, anong ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kita mahana. Dito ka pala nagtatago. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Tol, nangungutong ka pa sa akin? Sasampalin kita. Tol, asong-asong ugali mo. Masamang tiyuhin. Binunggo mo ang tatay ko, magbayad ka. Kung binunggo ko man tatay mo, swerte niya yon. Magbabayad ako? Panaginip yan. Umalis ka na. Kung maantala ang paligsahan, babalatan kita. Hindi ako nanggugulo, tol. Sumasali ako sa paligsahan. Tol, nagtitinda ka lang ng fried rice. Anong sasali-sali? Wala kang pakialam.
magsisimula na ang paligsahan. Tol, hintayin mo lang, pagkatapos ng paligsahan, ayusin kita. Kuya Jingchuan. Yung premyo ngayon sa Kitchen God Competition, sobrang laki daw. Umabot daw ng 10 bilyon. Basta magagamot lang si Xiao Xui. Kahit 10 bilyon pa yan, wala yon. Kuya Jingchuan, ang bait mo talaga kay Ed Kitsu. Sana makilala ko rin ang isang lalaking kasing bait ni Kuya Jingchuan. Makikilala mo rin yon. Ang sakit ng ulo ko. Ayusin kung hindi ka maganda ang pakiramdam. Hindi na kita aabalahin bilang hurado ng Kitchen God Competition. Hoy, Kuya Jingchuan, hintayin mo ko. Mga manonood, ang pinakahihintay na. 13 TA Kitchen God Championship, magsisimula na. Ako ang inyong live commentator. Una sa lahat, ang representante ng East West North South Cuisine, si Zheng Xiaolong. Si Zheng Xiaolong ay kilalang Hangzhou Cuisine Master sa Longcheng. May kakayahan siyang katumbas ng Michelin 4-star chef. Ang kanyang Longjing Shrimp at Westlake Fish, talagang walang katulad. Si Zheng Xiaolong yon. Isa siya sa pinakasikat na chef sa Longcheng. Yung unang contestant pa lang, grabe na agad. Excited na ako sa mga susunod. Naku, yung pangalawang contestant. Sai Old Kitchen God, isang Michelin 5-star chef, Chunan Tsuan. Ang palayaw niya ay ganting ng buto. Ang kanyang flying swallow na pamamaraan sa paghiwa ay walang katulad. Hindi ko inaasahang makikita ko pa sa aking buhay. Si Ginong Chu na nagluluto. Tunay nga si Ginong Chu na cooking god. Nanay, may nagawa na ako. Nakita ko na sa wakas ang buhay na si Ginong Chu na cooking god. Hindi ko inakala, dumating na si Ginong Chu na cooking god. Sobrang sorpresa, napakalaking sorpresa talaga. May mas masusurpresa pa ba rito? Anong klaseng graduation ito? Ang apat na cooking gods mula sa silangan, kaluran, ilaga at imo ay magsasabayan sa pagluluto kasama ni Ginong Chu na cooking god. Sayang lang, hindi natin nakita ang bagong cooking god na si Song Juming. Tingnan natin kung sino ang susunod na kalahok. Wala siyang pangalan, isa siyang nakatakip mukha na cooking god. Sino ba yan? Nakamask pa, nagpapapansin lang. Mukhang ordinaryo lang ang nakatakip mukhang kalahok na ito. Tingnan natin kung sino ang susunod na kalahok. Ang bata na si Jiang Xiaohu. Bata talaga. Anong pinagtatawa niyo? Tumigil kayo. Bata. Mali ka ba na napuntahan? Ito naman ay anonymous na kalahok. Isa pang bata. Paang pumunta lang sila para magpatawa. Sa paligsahang ito, siguradong sila ang mauna matanggal, mga bata. Kailangan ba nilang pumunta roon para makahiya? Kayong mga masyadong mapang-asar. Kung patuloy niyong tatawanan sa Xiaohu, papasakitin ko ang tiyan niyo. Hoy bata, anong kinalaman ko diyan? Seryoso siya. Saan ka pupunta, Acheng? Kuya, pupunta ako sa CR. Ang lahat ng kalahok ay pumasok na. Sa paligsahang ito, punong-puno ng mga bihasang chef, parang pagsasama-sama ng mga ulam. At ito ang may pinakamalaking premyo sa kasaysayan. 100 bilyon. Huwag nang magsalita pa. Antabayanan na lang natin. Wala pang balahibo, nangahas pang sumali. Lolo, ayaw mo ba akong sumali kasi takot kang makipagkompetensya sa akin? Bata, akala mo ba epektibo sa akin ang pang-aakit? Hindi ba? Siyempre epektibo. Bata, sino ka ba para sabihin sa akin yan? Ako ay nagluluto na ng mahigit 30 taon. Tinatawag na founding master ng Southern Cuisine, pangunahing chef ng State Banquet. Sino ka naman pa makipagkompetensya sa akin? Kahit bigyan pa kita ng 20 taon para mag-aral ulit, hindi mo pa rin ako kayang talunin. Lolo, pagkatapos ng 20 taon, oras mo na para mag-reincarnate. Ikaw, bata, marunong ka bang magsalita? Lolo, bakit ka galit? Hindi kaya. Nagsimula na ang kompetisyon. Opisyal nang nagsisimula ang kompetisyon. Ang unang bahagi ng kompetisyon, specialty dish. Ipakita ninyo ang inyong galing.
Ang bango. Longjing tea na nilaga ni Master Zheng. Talagang mabango. Kahit ang amuyin mo lang, ay isang kasiyahan. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng bango hanggang malayo. Ang galing, sobrang galing. Tulad ng alam nating lahat, bilang kinatawan ng 4 na tanyag na chef, Zheng Xiaolong. Hindi lang siya may magiting na karera sa pagluluto, kundi isa ring tea master. Ang kanyang specialty, Longjing Shrimp, ay ang pinakamagandang patunay ng kanyang 2 rurok, pagluluto at tea art. Anong ginagawa ng batang to? Naghihiwa ng prutas? Nagloloko ba siya? Ito ay culinary god competition. Kung ang paghihiwa ng prutas ay tuturing na pagluluto, edi pwede na rin akong sumali sa culinary god competition. Mukhang si contestant Xiao Hu ay kailangan pang mag-improve sa pagluluto sa ganitong importanteng kompetisyon. Naghihiwa pa rin ng prutas. Paghihiwa ng prutas? Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo yung clumsy niyang galaw, halatang hindi marunong magluto. Ito ay maganda. Mabango pa lang, amoy tiya na. Kuya Jinchuan, ang sarap ng hipon na to. Tikman mo. Talagang kumpleto ang kulay, amoy at lasa. Iharap mo kay madam. Kuya Jinchuan, tingnan mo. Paano ito nangyari? Diyos ko, itong isda ay buto na lang. Pero gumagalaw pa rin? Nananaginip ba ako? Paano ito posible? Maaari bang ang galing sa paghihiwa ni Master Chu ay napakabilis, hindi alam ng isda? Bakit ba ito? Nakakagulat ito. Ito ay isang kahangahangang pamamaraan ng paghihiwa. Ito ay isang himala. Ang sashimi na ginawa ko, si Chunansuan, ay talagang pinakasariwa sa buong mundo. Dagdag pa ang sausawan na aking inimbento sa kalahati ng buhay ko. Ang ulam kong ito ay tinatawag na Fairy from Heaven. Batang babae, anong maihahambing mo sa akin? Anong sekret sa sawan? Langis, oyster sauce, honey. Sesame oil, wasabi lang naman yan. Apo, huwag mo nang sabihin. Paano mo nalaman ang aking secret na sausawan? Lolo, wala ka bang ilong? Amuyin mo lang, malalaman mo na. Ano? Kahit yan ay naamoy mo? Aso ka ba? Pambihirang pang-amoy. Mga hurado, ang aking fairy from heaven, pakisubukan. Ang sarap. Masarap pero walang amoy. Paamoy din ako. Huwag ka na. Ang sikreto ng isda ay sariwa talaga. Dalhin na kay Chiao Tzu. Si Chef Chu, hindi pa rin tumatanda. Pero, ganun lang? Sino ka? Nagtatago ka. Ayaw mo mapakita. Ikaw, magkomento kay Chef Chu? Sino ka ba talaga? Pwede ba akong humiling na makita ang iyong mukha, mga hurado? Ang aking dragon and phoenix, ano sa tingin ninyo? Wow, dragon. Naku, anong amoy yan? Ang bango. Paamoy naman ako. Kahit isang subo lang. Kahit ano gagawin ko. Ano to? Anong galing to? Nakakapagpaamo ng ganitong kababalaghan? Ang bango talaga. Kakain na siguro si Chiao Tzu. Nakakainis. Baka gumaling na si Kitsu. Hindi pwede. Impossible. Ang galing nito. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Sino ka ba talaga? Bilis. Dalhin yang dragon and phoenix kay Ginang. Sandali, handa na ang aking snow fried sugar beer. Bata, ilagay mo na lang diyan ang prutas mo. Okay? Nakikita mo ba ang mga obra ng mga maestro? Ang hiwa mo, bigay mo na lang sa nanay mo. Anong snow fried sugar beer? Beer with rock sugar lang yan. Maganda ang pangalan, Snow Fried Sugar Beer. Pero bata, baka hindi bagay. Sa okasyong ito, hayaan mo na. Tito, hindi mo susubukan? Masarap to. Hindi na. Anong susubukan? Hindi mo pa ba naiintindihan?
Ang snow-fried sugar pear mo ay basura. Walang hurado na magkakagusto diyan. Maliban na lang kung nanay mo. Gusto rin ni Xiaohu. Dalhin mo rin ito. Para kay Ginang. Teka, ang amoy. Sino gumawa nito? Gusto ko siyang makita, ngayon din. Mga kaibigan, ang Chef God competition na ito. Nakaka-excite. Ang bilyon-bilyong premyo. Sino kaya ang mananalo? Abangan natin. Maliit ang sansa ko. Ang tatapang ng kalaban. Well, maliban sa batang tu, kahit na ang Dragon Well Shrimp ni Chef Yeng at ang Fairy from Heaven ni Ji Chu, hindi ko malilimutan, pero ang talagang tumatak sa isip ko, iyong Longfeng Cheng Chiang. Hindi lang yan tumatak, yan ay isang napakalaking biyaya. Kahit ngayon, sulit na sulit pa rin. Kumain na ba ang inaasawa? Inaasawa? Kumain na siya. Inaasawa, kumain na siya. Sabihin mo, ano ang kinain niya? Unang kinain ba? Yung Longjing Shrimp ko. Ikaw ang gumawa, di ba? Longjing Shrimp. Longjing Shrimp. Ang inaasawa. Sabihin mo na, nakakabaliw. Bilisan mo, Hindi makakain ng magandang ete yung Longjing Shrimp mo. bata ka. Huwag kang magsinungaling dito. Anong kinalaman mo? Hindi kumain ang inaasawa. Ano? Zheng Xiaolong. Ikaw? Isang Longjing Shrimp lang? Isang karaniwang? Ulam na wala ng mas karaniwan pa? Gusto mo pang gamutin ang anorexia ni inaasawa at kunin ang bilyon? Isang panaginip lang yan. Tama si Chef Chu. Medyo nagpakamali ako. Sa apat na narito, yung maskaradong di kilala at yung bata. Wala akong pag-asa. Mukhang ang bilyon ay mapupunta sa iyo, Chef Chu. Galang, sabihin mo, kumain ba si inaasawa ng Tianwei Fijian ko? Kumain ang Ginang. Talaga? Kumain siya. Kumain siya. Kumain. Ayos. Di kaya. Napagaling talaga ni Lolo ang anorexia ni Kitsu. Hindi na sa akin si Jingkyuan. Sabi ko na, di naman nakakahiyang matalo. Kay Chef Chu. Chef Chu, bihasa ka pa rin talaga. Hintayin nyo. Ang inaasawa, kinain niya ng isang subo, tapos isinuka. Ano? Anong sinabi mo? Isang subo lang kinain ni inaasawa, tapos isinuka. Paano nangyari yon? Hindi pwedeng mangyari. Ang Tianwei Fijian ko, isang pambihirang ulam, bakit naman? Isinuka? Nga, ang Tianwei Fijian ko. Mukhang simple, pero ang mga sangkap, pinaghirapan ko. Yan ang buhay ko. Hindi pwedeng mangyari, impossible. Paano mawawalan ng bisa ang lihim kong recipe? Lolo, buong buhay mo, ito lang ang pampalasa na naisip mo. Ano ba alam mo, bata? Simple lang to, yung tipong less is more. Di lang simpleng pampalasa to. Mas malalim pa yan. Anong hirap diyan? Di ba't 6 na sangkap? 33 pampalasa lang yan? Sa 16 na sangkap, merong sugpo, astragalus. Lingzhai mushroom, bandok na manok. Sa 33 pampalasa. Star anise, longan, kamatis, sili, pipino. 49 na proseso, pinakuluan ng matagal. Ikaw, di ka panipaniwala. Paano mo nalaman yan, batang to? Ano? Ginong Chu, sinasabi mo bang lahat ng sinabi ng batang to? Ama? Ama lahat? Eksakto. Siguro nandun siya nung gumagawa ka. Tiningnan lang niya. Di naman yan mahirap. Di ba? Bata pa lang, paano niya malalaman yung sikreto? Sa murang edad, ang galing na ng memorya niya. Huwag niyo siyang pag-initan. Lolo, masarap talaga yung heavenly dish mo.
Pero nakalimutan mo, may mahinang sikmura si Ete. Di bagay sa kanya yung hilaw na isda, malamig yon. Nabuhay ako ng ganito katanda. Tapos mas matalino pa tong bata, nakakahiya. Kahit yung legendary chef, di na kayang magawa. Kumain na ba si Mrs.? Kumain na po, kumain na. Ano? Siya kaya? Kahit di kilala. Kaya niyang gumawa ng dragon and phoenix dish, may milagro pa. Nakakabilib talaga. Tang, di pwedeng di kilala yung memorya niyang yan. Ginoo, pakita mo na yung mukha mo. Kung si Ginoong Chu na yung nagsabi, gagawin ko to. Ay naku, yung mask chef pala siya. Si Chef Song Jiuming na nawala ng 7 taon. Naku, si Chef Song pala yan. Di ko inaasahang makikita ko pa. 3 legendary chefs na maglalaban. Pinakabatang legendary chef, si Song Jiuming, siya pala yon. Kaya pala nakagawa ng ganito kasarap na dragon and phoenix. Dekada akong nag-aral. Di ko man lang maabot yung kalingkingan niya. Kaya pala ganyan ang galing mo. Ako. Talagang talo ako. Wala akong reklamo. Di ko inakalang magkakaroon ng ganitong laking pagbabago sa paligsahan. Mukhang malinaw na ang resulta. Ang panalo sa laban na to, si Chef Song talaga. Si Chef Song. Ang huling kampiyon ay malamang ang Dragon at Phoenix Harmony na ito. Hindi lang mabango, may kakaibang pangitain pa ng Dragon at Phoenix na sabay na lumilipad. Sayang, hindi ko man lang natikman. Ginong Jiang, matandang ginang, ang aking dragon at phoenix harmony na ulam na ito. Hindi lang makakapagpagaling sa anorexia ni ginang. Makakapaglinis pa ng atay, magpapalinaw ng mata, at magpapahaba ng buhay. Kung palagyang gagamitin, makakapampaganda pa ng kutis. Mananatiling bata magpakailanman. Ganoon ba kagaling? Ang ganda naman. Parang talagang. Espesyal na ginawa para kay Ate Xu. Ilan ba talaga ang kinain ni Ginang? Ang Dragon at Phoenix Harmony ay tunay na kamangha-mangha sa mundo. Nang kinain ng ginang, 2 subo lang. Mabuti naman at hindi masyadong kinain ng magandang Ete. Ang ulam na Dragon at Phoenix Harmony ay hindi angkop para kay Ete. Ikaw, batang gala, anong kalokohan ang sinasabi mo? Xiao Huo, sabihin mo nga, bakit hindi siya dapat kumain? Para sa ibang tao, ang Dragon at Phoenix Harmony na ito ay maaring isang masarap na pagkain, ngunit para kay Ete, masyadong matapang. Kung kakainin ni Ete, bagamat pansamantalang mawawala ang sintomas, ngunit sa paglipas ng panahon, maaring ikamatay niya. Mula nang ako'y sumikat, hindi ko mabilang kung ilan na ang nakakain ng ulam kong ito. Lahat ay nagsasabing ito'y tunay na masarap. Isang napakagandang pagkain. Ikaw naman, sinasabi mo makakasama? Ano ba ang layunin mo? Bata ka pa, hindi mo pa masyadong naintindihan. Maaming bagay ang hindi mo pa alam. Ang Dragon at Phoenix Harmony ni Kusinerong Diyos na Song ay hindi na pangkaraniwan. Naniniwala akong malaking tulong ito sa anorexia ni Ginang. Malaking tulong talaga. Napakalaking karangalan ang mapuri ni Ginoong Chu. Napakaswerte ko. Ang Dragon at Phoenix Harmony na ito, sa loob ng nakaraang 3 taon, ay maaring ituring na pinakamakinang na pagkain. Isang tunay na obra maestra sa mundo ng pagluluto. Natural, malaking tulong ito sa paggamot ng anorexia. Siyempre naman, si Kusinerong Diyos na Song ay 3 sunod na panalo sa paligsahan ng mga kusinero. Kampiyon, iyak na makakapagpagaling siya sa anorexia ni Ginang. Hindi ito katulad ng mga kung sino-sino lang. Papasanin ito sa paligsahan sa mga kusinerong Diyos ay tunay na isang paghama. Kay Kusinerong Diyos na Song. Sabi ko na nga ba, ang Dragon at Phoenix Harmony ni Kusinerong Diyos na Song, ang makakapagpagaling sa anorexia ni Aunt Kitsu. Kapatid na Jinchuan, ayaw mo pa maniwala. Ngayon ay dapat nang maniwala ka sa akin. Ang ulam na ito, hindi talaga dapat kumain ng marami si Ete. Kung hindi kakayanin ng kanyang tiyan. Xiao Huo, huwag kang magulo. Kapatid na Jinchuan, ang babaeng ito ay purong sinungaling, nagsasalita ng kung ano-ano. Palayasin mo na siya agad. Palayasin na. Hindi ako nagsisinungaling. Walang mangyayaring problema sa katawan ni Ginang. Ang aking Dragon and Phoenix in Harmony ay natanggap ang pagtuturo mula sa Silver Mask Kitchen God. Kahit siya mismo, nang natikman, sinabing masarap. Ano? Dragon and Phoenix in Harmony. Nagkaroon ng karangalan na matikman ng Silver Mask Kitchen God? Ay, Song Jiuming. Anong klaseng swerte ba ang tinamaan mo? Alam ko na, kaya pala sa murang edad, ang kasanayan sa pagluluto ay umabot sa ganitong antas. Sa likod pala nito ay may pagtuturo ng Silver Mask Kitchen God. Pero, ang Dragon and Phoenix in Harmony mo ay hindi naman tunay. Ang bunganga mo, batang ito, ay napakatalas. Hinahamon mo ang Dragon and Phoenix in Harmony na aking binuo na hindi tunay. Sabi ni Itay, ang bunganga ni Xiao Huo ay parang binasbasan. Batang babae, mukha kang maganda at sariwa.
Wala bang nagturo sa'yo sa bahay nyo ng paggalang sa mga nakatatanda? Batang babae, nakikita kong may talino ka nga sa pagluluto. Kung susunod ka sa akin, matuto na 10 taon o kalahating taon. Maaari ka nga talagang magkaroon ng magandang kakayahan sa pagluluto. Hindi. Kung mag-aral ako sa'yo, ang kasanayan ko sa pagluluto ay higit pa sa'yo. Bakit pa ako mag-aral sa'yo? Nakakita na ako ng mayabang, pero hindi pa ako nakakita na. Kasinyabang ng batang ito, talagang walang pag-asa. Matagal nang kilala si Song Juming. Hindi pa siya nagkaroon ng estudyante. Ngayon, pinapala kang maging estudyante niya. Iyan ang swerte mong nakamit sa 8 henerasyon. Hindi mo alam ang pasasalamat at ang yabang mo pa. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Xiaohu, hindi mo ba talaga isipin? Ito ay bihirang pagkakataon. Ayaw ni Xiaohu. May guro na sa Xiaohu. CJ. Ngayon, opisyal kong ipinapahayag ang anoreksya ng aking asawa. Ay ipagagamot ni Kitchen God Song. Binabati kita, Kitchen God Song. Ang Dragon and Phoenix in Harmony ni Kitchen Godsong ay tunay na pambihirang pagkain. Sila ang dapat tularan ng aming henerasyon. Tunay na kahanga-hanga ang kabataan ngayon. Mga tao, dalhin niyo palabas ang maliit na sinungaling na ito. Huwag, Boss Jiang. Bagamat kumain ng 2 subo ang ginang ng Dragon and Phoenix in Harmony at kinilala ang pambihirang pagkain ito, ngunit sa huli ay isinuka pa rin niya. Ano? Impossible. Halagang imposible. Ano ang nangyari? Ang ating Dragon and Phoenix in Harmony ay hindi maaaring magkaroon ng anumang problema. Sumuka na naman si Xiaoxu. Sandali. Yamang ang aming pagkain ay hindi kinain ni Ginang. Kung gayon, itong batang ito? Siyempre naman, yung batang gubat na yon, yung mga luto niya, siguradong hindi masarap. Hindi na lang susubukan ni Etsu. Yung ganyang basurang pagkain, dapat itapon agad. Para hindi nakakairita. Ang Pierre at Snow Tea na to, galing yan kay Xiaohu. Kahit hindi kinain ni Xiao Tsue, di naman dapat sayangin. Kahit baboy, di kakainin yan. Paano kakainin ni Ed Kitsue yan? Ayami, kung ayaw ng baboy, ako na lang kakain. Tita, masama ba talaga lasa? Mas masama pa. Baka ay naku, hirap palunukin. Ang sarap talaga. Di pa ako nakakain na. Ganito kasarap na Pierre at Snow Tea. Imposibleng masarap yan. Ang labo ng pag-arte mo. Talagang napakasarap. Walang kapantay. Kung ganon kasarap, pasubok naman ako. Sek. Akala mo batanga ako? Isang batang yan. Yung luto niya, kahit aso, di kakainin. Paano ko kakainin yan? Nanay. Woo, tama ba tong naririnig ko? Tong aso, nagsalita. At nanay pa ang tawag. Ang kakatawa nyo naman, paano magsasalita? Tong aso. Kung di ka naniniwala, makinig ka. Nanay. Ikaw ang tinatawag niyang nanay. Ang hirap paniwalaan. Ma, ganun ba kasarap tong Pierre at Snow Tea? Napakasarap. Nakakagaan pa ng pakiramdam. Subukan din kaya ni Xiao Tzu. Kuya Jinchuan, huwag kang maniwala. Halatang pinapaboran lang ni tita, tong batang to. Di dapat paniwalaan yung sinasabi nila. Pero kahit yung aso, masarap daw. Kalokohan. Isang aso. Anong alam niya sa masarap? Pero yung iba, mas mababa pa sa aso. Anong ibig mong sabihin? Inaasar mo ko. Huwag kang kagatin, umalis ka diyan. Dahil yung luto lang ni Chef Song. Ang kinain ng misis ko, ipinapahayag ko. Ang kampiyon ng paligsahan, si Chef Song. Kaya manatili po si Chef Song. Para gamutin ang anorexia ng misis ko. Yung iba, pwede nang umalis. Pwede ka nang umalis. Anong nangyari? Yung bata, yung ginawa niyang Tangli Jiansue, kinain talaga ni Madam. Isang mangkok na puno. Isang mangkok lang naman ng Bintang Tsuli yun.
Paano nangyari na kinain ng binibini ang isang buong mangkok? Baka nagkakamali ka. Hindi ako naniniwala. Hindi ako nagkakamali. Kinain talaga ni Madam ang isang buong mangkok. Ano? Yung lasa, parang yung ginawa sa kanya niyan nung bata pa siya. Eksaktong-eksakto. Binibini, kinain talaga niya. Ayos! Batang babae mula ngayon. Ikaw na ang tagapagligtas ng pamilya Jiang. Dito sa Longcheng. Kung may kailangan ka, tutulungan ka namin. Tito, ano ba yung tutulungan? Pwede ba kainin yun? Impossible. Nagsisinungaling ka. Hindi nga kinain ng binibini yung luto namin. Siya. Paano niya kakainin yung gawa ng isang batang? Mandaraya? Naghiwa lang ng prutas? Grabe naman yan. Hindi naman sa gusto kong manalo, pero yun lang naman. Ordinaryong bintang chuli. Bakit naman mas gusto niya yun? Ay isa sa mga pagkain ginawa namin? Kumain talaga si Kitsu. Impossible. Siguradong nagtutulungan kayo ng batang yan. Para lang kami lokohin, di ba? Hanyutsin, sa tono mo. Parang ayaw mong gumaling si Chiaotsu. Hindi po, tita. Natatakot lang po ako na nadadala kayo. Han, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang si Madam. Kumain talaga siya ng isang buong mangkok at gusto pa niya ng isa. Pwede ba, Xiaohu? Siyempre naman. Yung amoy na to. Chef Song, anong nangyari sa'yo? Ang saap, sobrang saap. Kahit yung Heavenly Fairy o Dragon Phoenix Ospace, hindi makakapantay sa tamis nito. Nakakainis. Hindi ako mapigil. Ako rin, gusto ko matikman. Bigyan mo ako. Ang bango. Sobrang bango. Amoy na amoy. Ang bango. Sobrang bango. Amoy na amoy. Ano ba nangyayari ngayon? Hindi ka naniniwala? Amuyin mo. Amuyin ko. Ang presko. Ang presko. Para akong presko. Ang presko. Chew. Amuyin ko ulit. Hindi, baka mawala na yung amoy. Bigyan mo ako. Ganun ba naman talaga? Anong nangyayari dito? Sino ang pwedeng magpaliwanag? Ganito ba kagaling ang Sugar Pierce No RY? Nawalan ng composure ang tatlong Master Chefs. Hindi lang basta composure ang nawala. Halatang nabaliw na sila. Si Master Chef Song, uminom lang ng matamis na sabaw. Okay lang yun. Pero si Master Chef Yeng at Master Chef Chu, nagsimula na namang umamoy. Jing Chuan, maghanap ka ng pwedeng pumigil sa kanila. Sige na, dahil mukhang gustong-gusto ninyong tikman. Lulutuin ko na lang. Lahat kayo may parte ngayon, ha? Totoo? Lahat kami? Siyempre. Pati si Doggy may parte. Ang sarap talaga. Napakasarap. Hindi ko inakala na sa haba ng buhay ko, sa pagluluto, sa huli ay matatalo ako ng isang batang di ko kilala. Paano nagawa ang ganitong klaseng lasa? Ako rin. Gusto ko rin. Huwag kayong magmadali. Lahat kayo may parte. Gusto ko rin. Ang galing-galing mo, Xiaohu. Masarap talaga. Ayoko. Wag na lang. Kung ayaw mo, mas mabuti. Bigyan mo si Xiao Tsue ng isa pang mangkok. Ipinapahayag ko na. Ang kampiyon ng Master Chef competition na ito ay Sandali, kahit masarap ang luto niya, ano pa ang magagawa niyan? Panaluhin mo siya. Di ako sang-ayon. Ano na naman ang problema mo? Ang tunay na layunin ng Master Chef competition na ito ay para mapagaling ang anorexia ni Ed Kitsu. Kahit gaano kakaganda ang kanyang Sugar Pierce No RY, hindi naman pwedeng prutas lang ang kainin ni Ed Kitsu. Habang buhay, di ba? Sinong nagsabing Sugar Pierce No RY lang ang kaya kong gawin? kung ganon, batang babae, bukod sa Sugar Pierce No Ray. Ano pa ang kaya mong lutuin? Tito Jiang, kaya kong gumawa ng mas masarap kaysa sa Celestial Fairy. At Dragon Phoenix Harmony.
Kalokohan. Ilang dekada na akong nasa industriya ng pagluluto. At tiwala akong walang makakapantay sa aking Celestial Fairy. Ikaw na isang batang musmos, kaya mo bang gumawa ng mas masarap kaysa sa akin? Batang babae, hindi mo talaga alam ang iyong limitasyon. Ang Dragon Phonics Harmony ni Master Chef Song ay perpekto na. Nais mo pa bang magsabi na mas magaling ka? Baka maputulan ka ng dila sa kakapanglaway. Dahil hindi niya kayang gawin ang tunay na Dragon Phoenix Harmony at Celestial Fairy, ako lang ang makakagawa ng tunay na Celestial Fairy at Dragon Phoenix Harmony. Batang babae, ang Dragon Phonics Harmony na ito ay aking pinag-aralan ng mabuti. Sa loob ng 3 taon bago ko nagawa para sa Master Chef competition na ito. Unang bisis kong gawin ito sa harap ng publiko. Sinasabi mo ang hindi authentic ang ginawa ko. Munting batang babae, sumabog na ang pagmamayabang mo. Ang putaheng ito ay formal na binuo ni Chef Song, ang Diyos ng pagluluto. Sinasabi mong mas authentic pa kaysa sa kanyang ginawa. Nagmamayabang ng walang paghahanda. Hindi ka ba natatakot na mabungi sa katatawa? Ikaw, Totoo, hindi ako nagmamayabang. Kaya ko talagang gawin ang tunay na Heavenly Soaring Immortal at Dragon and Phoenix Auspiciousness. ikaw, kung ang magagawa mo ay mas masarap pa kaysa sa akin. Sa Heavenly Soaring Immortal, ako, luluhod ako at magiging estudyante mo. Tama ang sinabi ng matandang chef. Kung kaya mong gumawa ng mas masarap na Dragon and Phoenix Auspiciousness, ay sa kay Chef Song, magpapalit ako ng apelido at magiging Jiang na ako. Hindi na ako Zeng. Sinabi niyo yan ha. Kapag may umatras sa huli, magkakabukol sa noo. Ano nangyayari sa noo ko? Bakit may bukol? Munting batang babae, kung hindi mo magawa, magkakaisa ang asosasyon ng mga chef para permanenteng ipagbawal ka. Hintayin mo, siguradong magagawa ko ito. Napakayabang ng batang manloloko na ito. Hindi ka ba natatakot na masira ang pagmamayabang mo at mamatay sa sarili mong kasinungalingan? Totoo ang sinasabi ni Xiao Hu. Hindi siya nagmamayabang. Jing Chuan. Naniniwala ako kay Xiao Hu. Batang babae, kung kaya mong gumawa ng mas masarap na Dragon and Phoenix Auspiciousness at Heavenly Soaring Immortal, tatanggapin kita bilang aking anak na babae. Bukod pa rito, bibigyan kita ng 10 bilyon bilang gantimpala. Tito Jiang, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Kuya Jing Chuan, hindi ka ba talaga naniniwala sa batang babae na yon? Huwag na. Batang babae, subukan mo. Salamat, Tito Jiang. Bigyan mo akong 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, ipapakita ko sa lahat ang tunay na Dragon and Phoenix Auspiciousness at Heavenly Soaring Immortal. Kahit 300 minuto pa ang ibigay sa'yo, hindi mo pa rin magagawa. Sa huli, ikaw, isang batang babae, ay mapapahiya sa harap ng mga dalubhasa. Munting batang manloloko, akala mo ba ang pagpapalit ng damit na may dragon ay makakagawa na ng Heavenly Soaring Immortal at Dragon and Phoenix Auspiciousness? Kaya ko, ihanda ang mga sangkap. Gagawa ako ngayon para makita ninyo. Munting batang babae, kung aminin mo ngayon na nagmamayabang ka lang, baka isaalang-alang namin ang kabataan mo at palalampasin ka kung magpupumilit ka pa rin. Lolo, hindi pa ako nagsisimula. Bakit ka nagmamadali? Baka naman. Baka natatakot ka lang na magawa ko talaga at mapahiya ka. Ikaw, Chulao, ang batang babaeng ito, gustong-gustong mamatay. Kaya huwag kang magtaka. Narito ang lahat ng kilalang tao ngayon. Abangan na lang natin ang palabas, batang babae. Ang aking Heavenly Flying Immortal ay hindi ganoon kadaling gawin. Kapag hindi mo talaga nagawa, maghintay ka na lang. Maging katatawanan ng lahat. Hindi ako magiging katatawanan. Ikaw panoorin mo. Ito ang Silver Moon Blade. Hindi siya ang magiging tagapagmana ng taong iyon. Ayan, tapos na ang aking Heavenly Flying Immortal. May totoong Diyosa pala. Ito ay banal. Mukhang mas mataas pa ito kaysa sa Heavenly Flying Immortal ni Old Kitchen God. Impossible. Hindi ganito ang paggawa ng Heavenly Flying Immortal. Ito, sigurado. Check. Hindi. Ito ang tunay na Heavenly Flying Immortal. Ang ganda ng amoy. Ang bango. Siyempre, isang probinsya ng babae lang siya. Ano bang? Pambihirang ulam ang magagawa niya. Kung hindi kayo naniniwala, tikman nyo na lang para malaman.
Naniniwala ako kay Xiao Hu, ang Heavenly Flying Immortal na ginawa niya. Mukhang masarap agad. Tita, huwag kang kumain. Hindi dapat kainin ang luto ng batang iyon. Hindi ako natatakot. Ako muna ang tatikim. Tita, huwag kang kumain. Hindi dapat kainin ang luto ng batang iyon. Hindi ako natatakot. Ako muna ang tatikim. Masarap. Ang sarap talaga. Maganda nga. Ang mga eksena nyo naman, sobra na. Tingnan ko kung gaano ito kasama. Hindi ako naniniwala. Siguradong nag-aarte lang kayo. Itikman ko talaga kung gaano ito kasama. Paano nangyari ito? Paano ito naging napakasarap? Bakit sumabay ka pa sa pag-arte nila? Masarap talaga. Kung ayaw mong maniwala, tikman mo. Hindi ako kakain. Kahit ibigay pa sa akin, hindi ko kakainin ang luto ng batang gubat na yon. Lolo, nagawa ko na. Naalala mo pa ba ang ating pusta? Ako. Hindi ko maintindihan kung paano mo, isang maliit na babae, nagawa ang napakasarap na Heavenly Flying Immortal. Mas masarap pa kaysa sa akin. Gusto mo bang malaman kung bakit? Kung gusto mong malaman, lumuhod ka at magpakumbaba sa akin bilang guro. Jiang Xiaohu, si Chulao ay iginagalang at kinikilalang Old Kitchen God. Masyado kang mayabang. Sabi ni tatay, ang salita ng isang tunay na lalaki ay may bigat. Ito ang mismong sinabi niya, hindi naman siya pwedeng magsinungaling, di ba? Hindi naman ako nagsisinungaling. Pero ano? Pero hindi ba sinabi mo na kaya mong gawin ang tunay na Dragon at Phoenix Harmony? Kung kaya mong gawin ang Dragon at Phoenix Harmony, na mas masarap pa kaysa kay Master Song. Tuturuan kita, batang babae, ang Dragon at Phoenix Harmony ko ay hindi basta-basta lang gawin. Huwag mong isipin na, dahil nakagawa ka ng Heavenly Flame Fairy, ay kaya mo nang hamunin. Ang Dragon at Phoenix Harmony ko, ang batang ito naman loloko. Ang paggawa niya ng Heavenly Flame Fairy ay isang himala na. Paano niya magagawa ang espesyal na technique ni Master Song, na Dragon at Phoenix Harmony, kahit magawa man niya, ang lasa ay tiyak na magkakaiba ng malayo. Wala na talaga akong magagawa sa inyo. Ngayon, gagawa ako ng tunay na Dragon at Phoenix Harmony para sa inyo. Sige, bigyan ng sangkap ang batang ito. Kuya Jingchuan. Kahit ang Dragon at Phoenix Harmony na ginawa ni Master Song, 2 subo lang kinain ni Egg Jitsu. Hindi mo naman. Iniisip na mas magaling ang batang ito kaysa kay Master Song. Kahit maliit na pag-asa lang, hindi ko ito bibitawan. Ang galing sa paghiwa. Gumamit din siya ng labanos para gumawa ng dragon. Ang galing talaga. Ang kontrol niya sa apoy ay talagang kamangha-mangha. Ang galing talaga ni Xiao Hu. Batang babae, may talino ka nga. Pero panggagaya lang ito, mga panlabas na bagay lang. Hindi mo nakuha ang tunay na diwa ng Dragon at Phoenix Harmony ko. Hindi kita ginagaya. Ito ang tunay na Dragon at Phoenix Harmony. Mukha namang maganda, pero baka forma lang ito. Ama, baka maganda lang sa labas, walang laman. Wala na talaga akong magagawa sa inyo. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Dragon at Phoenix Harmony. Ang galing talaga. Ang bango nito ay mas maganda pa sa ginawa ni Master Zheng kanina, ng 100 beses. Ang bango talaga. At ibang klase ng bango. Naniniwala ako na ang ginawa ni Xiao Hu ang tunay na Dragon at Phoenix Harmony. Ako rin, parang totoo nga. Akala ko ang paggawa mo ng Heavenly Flame Fairy ay henyo na. Hindi ko inasahan na magagawa mo rin ang Dragon at Phoenix Harmony. Itong napakasarap na pagkain. Ginawa mo talaga. Tunay kang henyo sa mga henyo. Kayong mga nagtatangi sa luto ng batang ito, hindi niya magagawa ang tunay na Dragon at Phoenix Harmony. Ito ay pek sigurado. Gagambang babae. Mukhang may talaga kang 2 panghuli. Gusto mo bang mapanggap na estudyante ko? Hindi. Hindi ka pa sapat na karapat-dapat. Ikaw na gagambang babae, siya ay 3 sunod na taong kampiyon ng paligsahan ng pagluluto. Kung tatanggapin kanyang estudyante, iyon ay biyaya mula sa iyong nakaraang buhay. Dali, magpatira pa ka at magpasalamat. Sabi ko, hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Ayaw mo ng simpleng serbesa, gusto mo ng parusa. Tumahimik ka, biro lang yon. Kung ayaw niya, hayaan mo na. Kahit may talento siya sa pagluluto, kung wala siyang pagsasanay at gabay mula sa isang maestro, ang kanyang Dragon at Phoenix ay hindi naman siguradong masarap. Masarap o hindi, tikman mo na lang para malaman.
bilisan mo. Gusto ko rin kumain. Hindi. Ako tapa. Ang unang tumikim. Huwag kayong mag-agawan. Ako ang unang tumikim. Kamusta, inay? Masarap ba? Siguradong hindi masarap. Wala namang ganong paraan ng pagluluto. Talagang hindi pa narinig o nakita yon. Gagambang babae. Ang ginawa mo ay hindi tunay na dragon at phoenix. Malayo ang lasa. Hindi. Napakasarap. Ito ay hindi. Lamang pagkain ng mundo, ito ay pinakamataas na sarap na para lang sa mga Diyos. Ako naman ang titikim. Talagang masarap. Gusto kong kumain. Dali. Napakasarap. Sobrang sarap. Parang ako'y lilipad. Ito talaga ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Sa lahat ng taon ko bilang chef, hindi pa ako nakakatikim ng ganito kagandang pagkain. Guro. Pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Ano? Isang dakilang chef, nagpapatira pa sa isang batang babae. Mula sa gubat? Napakasarap talaga ng kanyang niluto. Siya ang hari sa mundo ng pagluluto. Chunansuan, tumayo ka muna. Isang cooking god, nagpapatira pa sa isang batang babae mula sa gubat. Talagang napakababa ng iyong pagkatao. Hindi. Kapat dapat siya sa pagpapatirapa ko. Nakakita na ako ng mga walang buto. Pero hindi pa ng kasing walang buto mo. Kung natikman mo ang kanyang dragon at phoenix, hindi mo sasabihin yan. Ang galing mong magsalita. Sage, gagawin ko ang isang pagbubukod at titikim isang beses. Tingnan natin kung gaano ito kapangit. Huwag mong tikman. Sayang lang ang oras. Song cooking god, pati ikaw. Chunansuan, tumayo ka na. Sa harap ng maraming tao, lumuhod ka sa isang batang babae. Masama iyan sa reputasyon mo. Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi niya ako tinatanggap bilang estudyante. Sige, payag na ako. Salamat, guro. Ang kapal ng mukha mo. Isang batang babae lang, naglakas loob kang tanggapin ang cooking god bilang estudyante. Pero, siya mismo ang lumuhod at himiling na maging estudyante ko. Dahil lumuhod siya, karapat dapat ka na ba? Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo sa salamin? Tumahimik ka. Kusang loob ko ito. At talagang karapat dapat siya. Sigurado ka bang gusto mong maging estudyante ko? Napag-isipan mo na ba ito? Hindi kita pinipilit ha. Napag-isipan ko na. Ako si Chunansuan. Kusang loob na humihiling na maging estudyante mo. Xiaohu, hindi. Guro, gusto kong maging estudyante mo. Ano? Ang kinatawan ng 4 great chefs. Zheng Xiaolong, gusto maging estudyante ng isang batang babae sa kalsada? Hindi ko akalain. Ang dating cooking god na si Chunansuan at ang kinatawan ng 4 great cooking gods, Zheng Xiaolong, ay humiling na maging estudyante ng isang hindi kilalang batang babae sa kalsada. Ito ay isang malaking balita. Talaga nga. Mabuti, napakagaling batang babae. Ipinapahayag ko, ikaw ang kampiyon ng Cooking God Competition ngayong taon. Bibigyan kita ng dagdag na 1 bilyon at kung magagamot mo. Ang anorexia ng asawa ko, ibibigay ko rin ang ilang bahagi ng kumpanya. Sa'yo. Sandali, bayaw. Bayaw, hindi ba't masyadong padalos-dalos ang desisyon mo? Isang nagtitinda lang ng fried rice ang batang ito sa kalsada. Paano mo may pagkakatiwala? Ang buhay ng kapatid ko sa batang ito? Tama si Xiao Cheng, Jinchuan. Tama ang sinabi ni Xiao Cheng. Ginaya lang niya ang ginawa namin. Hindi nito mapapatunayan na kaya niyang gamutin si Kitsu sa kanyang anorexia. Batang babae. Nakita ko ang iyong dragon and phoenix, mayroon itong 9 na bahagi ng aking kasanayan. Chef Song, kung talo ka, tanggapin mo ng buong puso. Hindi naman ikahihiya iyon, ikaw. Guro, maaari mo na bang sabihin sa akin ngayon, bakit parehong Higally Flying Immortal at Dragon and Phoenix, mas masarap ang iyong luto kaysa sa aming mga luto? Gusto mo malaman? Gusto ko. Kasi ang pang-amoy at panlasa ko, daang beses na mas matalas kaysa sa ordinaryong tao. Kaya, yung 2 putahe na to, hindi niyo magagawa ng sobrang sarap. Pero kaya ko. Baka ikaw yung sinasabing ilong panglanghap, puso panglasa. Ano yung ilong panglanghap, puso panglasa? Ilong panglangha. Ibig sabihin, likas na sobrang matalas ang pang-amoy. Kayang amuyin kahit yung pinakamaliit na pagkakaiba sa halimuyak. At kayang lasapin yung pinakamasarap na pagkain. Kung wala tong ilong panglanghap, puso panglasa, imposibleng magawa yung pinakamataas na antas ng dragon at phoenix. At Fae from the heavens. May ganoong tao pa pala sa mundo. Noong araw sa mundo ng pagluluto, May isang ganoong tao na lumitaw. siya yung sinasabing Silver Mask Kitchen God. Siya yung Silver Mask Kitchen God. Silver Mask Kitchen God. Siya lang yung babaeng chef na natalo ako noon. At dahil sa laban na yon,
Ako'y umalis na sa mundo ng pagluluto. May ganyon pala? Noong araw, kahit hindi niya nagawa yung puteheng dragon at phoenix, pero iniwan niya tong silver moon knife. At yung galing sa paghiwa, malinaw pa rin sa alaala ko. At yung flowers in midsummer na ginawa niya. At yung dream behind the curtain. Walang kapantay yung lasa. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Talagang ganoon kasikat? Siyempre, yung luto niya, parang malamig na hangin sa gabi ng tag-init. Mainit na araw sa taglaming, nagdudulot ng walang kapantay na kasiyahan. Sa isang paan, hindi na pagkain yung ginagawa niya, kundi gamot para sa kaluluwa. Kung narito siya ngayon, siguradong magagamot niya yung anorexia ng binibini. Madali kong hanapin yung Silver Mask Kitchen God, hinanap ko sa buong Dragon City. Hindi ko makita. Kung hindi, matagal nang gumaling yung kapatid ko. Batang babae. Ano ba talaga relasyon mo sa Silver Mask Kitchen God? Anong Silver Mask Kitchen God? Hindi ko siya kilala. Hindi impossible yan. Kung hindi mo siya kilala. Paano nakuha yung personal na kutsilyo ng Silver Mask Kitchen God? Di ba madali lang? Ninakaw siguro nitong batang to. Huwag kang magsinungaling. Hindi. Bigay sa akin to ng tatay ko. Atay mo? Nakakatawa naman. Tatay mo lang naman. Nagbibenta ng fried rice. Paano magkakaroon ng ganyan? Ang kutsilyo ng Silver Mask Chef God. Siguradong ikaw ang kumuha, batang babae. Ngayon, hindi lang ikaw ang pinaghihinalaan kung kumuha ng kutsilyo ng Silver Mask Chef God. Chef God Song, anong ibig mong sabihin? Kung ang batang babae ay nangahas pang kumuha ng kutsilyo ng Silver Mask Chef God, ang kanyang kahangahangang kasanayan sa pagluluto ay tiyak na galing sa Ano? Talagang nagnakaw siya ng kaalaman? Kaya pala, nakagawa siya ng mas mataas na antas na Dragon and Phoenix Auspiciousness at Celestial Fairy Descending. Wala akong ginawa. Kung hindi ka nagnakaw ng kaalaman, paano mo nagawa ang Dragon and Phoenix Auspiciousness at Celestial Fairy Descending? Ako. Hindi makasagot, kinakabahan. Siguradong nagnakaw ka ng kaalaman. Ang mga tulad mong nagnanakaw ng kaalaman, dapat putulin ang tendon ng kamay at permanenteng ipabawal ng Chef God Association. Batang babae, wala akong pakialam kung nagnakaw ka ng kaalaman o hindi. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang Silver Mask Chef God. Papatawarin kita. Kung hindi, puputulin ko ang tendon ng iyong kamay. Nakakagalit talaga. Sa murang edad, nagnakaw pa siya ng kaalaman mula sa Silver Mask Chef God. Sino ang sinasabi mo? Sister Zhao, tingnan mo. Sa pagdiriwang ng Chef God competition sa ating restaurant ngayon, may isang batang babae na nakagawa ng Dragon and Phoenix Auspiciousness at Celestial Fairy Descending. Pero nagnakaw siya ng kaalaman mula sa Silver Mask Chef God. Sino ang nagsabing nagnakaw siya ng kaalaman? Bilisan mo, putulin mo ang tendon ng iyong sariling kamay. Hindi siya nagnakaw ng kaalaman. Silver Mask Chef God. Ano to? Ang kadiri nito. Master, bakit ka nandito? Huwag kang matakot, Xiaohu. Nandito ang master mo. Hindi nila magagawa sa iyo ang anuman. Sino ka? Bakit mo nasabing hindi siya nagnakaw ng kaalaman? Dahil ako ang Silver Mask Chef God. Ano? Master, ikaw pala ang Silver Mask War God? Hindi ko inaasahan na ang Silver Mask Chef God na nawala ng maraming taon ay dumating pala sa Jianqialou. Ito ay talagang isang pambihirang balita. Kung siya nga talaga ang Silver Mask Chef God, iyak na magagamot niya ang anorexia ni Madam Qi. Ganoon ba kagaling ang Silver Mask Chef God? Siyempre naman, noong araw, kahit isang simpleng putahe lang ang gawin ng Silver Mask Chef God, hinangaan ito ng mismong hari. Nga, noong siya ay 16 na taong gulang, gamit lamang ang isang kamanghamanghang putahe, na Flowers Bloom in Midsummer, nagwagi siya sa buong culinary world ng Dacia. Itinuring siyang huwaran ng maaming kilalang masters. Noong siya ay 25 taong gulang, gumawa siya ng Dream Behind the Curtain. Ito ay talagang nakakabighani at hindi malilimutan habang buhay. Kaya naging 9-star culinary god. Silver Mask Culinary God. Pakiusap, tulungan mo akong gamutin ang anorexia ng aking asawa. Xiao Tinsue, hinihintay ka pa ng kusina para maghugas ng pinggan. Anong ginagawa mo rito na may suot na maskara? Dishwasher. Ano? Ang bantog na Silver Mask Culinary God ay nasa Jianqialou. Bilang dishwasher, huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang dishwasher. Paano siya maging Silver Mask Culinary God? Ang napakagaling na chef noong araw. Ano? Dishwasher? Biro ba yan? Isang dishwasher lang. Nagsuot ng silver mask at nagpapanggap na Silver Mask Culinary God. Inaasar ba tayo? Nga. Ang lakas ng loob mo. Magpanggap bilang Silver Mask Culinary God? Mga tao, palayasin niyo siya.
Dahil ako nga talaga ang Silver Mask Culinary God. Nag-alis ka lang na maskara. Sabi mo Silver Mask Culinary God ka na? Paano mo patutunayan? Maghanda kayo ng sangkap. Patutunayan ko sa inyo. Talaga bang mapapatunayan mong ikaw ang Silver Mask Culinary God? Ito ang hugis. Ang bango. Ito. Ito pala ang Huakay Banchia. Ito ang Yilian Yumeng. Teka. Ano naman ang tawag sa ulam na ito? Ito ang bagong imbensyon kong puti. Tinatawag kong Sea Fish Starry SKY. Sea Fish Starry SKY? Ayos. Ang galing. Hindi impossible. Isang dishwasher lang siya. Nakagawa ng napakagandang putahe? Yang putahe mo, baka maganda lang tingnan, di masarap kainin? Subukan nyo para malaman ang lasa. Sige, ako muna ang tatikim. Kumusta? Masarap ba? Masarap. Sobrang sarap talaga. Ako naman ang titikim. Yan ang tamang lasa. Xingjin Wan Hui Zhao. Chenzui Bo Zi Gilu. Ang galing. Naku. Ang saap. Ang sarap talaga. Ama. Siya nga talaga ang Silver Mask Culinary God. Sayang lang, bigla siyang nawala noon. 20 taon na, walang balita. Ngayon, natikman ko ulit ang kanyang kamanghamanghang pagluluto. Wala na akong panghihinayang. Ito ang basahang ginamit ni Silver Mask Culinary God. Ang bango. Akin yan. Ibigay mo sa akin. Mabuti. Nahanap na rin ang Silver Mask Chef God. Magagamot na ang sakit ni Xiaoxu. Acheng, bilisan mo. Dalhin mo rito ang ate mo. Opo, Deiko. Pupuntahan ko na siya. Silver Mask Chef God. Pakiusap, tulungan niyong gamutin ang anoreksya ng asawa ko. Gastusan man ng malaki, handa akong magbayad. Ano? Akala mo ba ako si Jiang Jinchuan? Ay kulang pa ang inaalo kong bayad. Hindi ito usapin ng pera. Psikolohikal ang pinagmulan ng kanyang sakit. Maaring pansamantalang maibsan ng mga mamahaling pagkain, pero hindi nito kayang tuluyang malunasan ang anoreksya niya. Ngunit, kayo ang pinakamahusay na chef, ang Silver Mask Chef God. Kahit ako pa ang Silver Mask Chef God, wala akong magagawa. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung mahahanap ang anak kong babae. Pero saan namin siya hahanapin? Huwag kayong mag-alala, Day. Ako na si Xiao Huo ang mag-alaga sa'yo. Gagamutin ko ang anoreksya mo. May mabangong ilong at matamis na tiyan ako. Tiyak na gagaling ka, Day. anong pinagsasabi mo, batang to? Kahit ang Silver Mask Chef God ay hindi kaya gamutin ang anoreksya ni MRS Jiang. Anong kaya mo? Di kaya ikaw ang nawawalang anak ni MRS Jiang? 5 taon na ang nakalipas. Na, Xiao Huo. Kanina mo sinabi na mayroon kang mabangong ilong at matamis na tiyan. Amuyin mo nga. Ano-ano ang laman nito? Mayroong Sichuan pepper, longan, star anise, at sesame seeds. Mali, may lotus root at taro pa. Tama lahat. Tikman mo naman ito. Ano-ano ang mga sangkap?
May osmanthus, lingshi mushroom, yam, mung bien. At labanos. Yan, amuyin mo ito. Ano-ano ang mga sangkap? Mayroong Sichuan pepper at longan. Star anise. At sesame seeds. Ano pa? Mayroon pa ba? Mali. May lotus root at taro pa. Tama lahat. Yan, tikman mo naman ito. Tingnan mo kung ano-ano ang laman. May osmanthus. Lingshai mushroom, yam, mung bien, at labanos. Tama na naman lahat. Ang galing-galing mo, yan ko. Xiao Xue, bakit mo siya pinapangamoy ng mga to? Xiao Ho. Si Xiao Ho ang aming anak. Yan. Xiao Xue, ang aming anak matagal nang namatay sa sunog na yon. Paano siya mabubuhay? Ang sinasabi niyo ba'y yung sunog sa? Sa sunog na iyon nawala ang anak ko. Alam ba ng Silver Mask Chef ang nangyari? Nandoon ako, at iniligtas ko siya. Ano? Nandoon din si Xiao Ho. Nahimatay siya noon, at buong lakas kong. Iniligtas siya, ipinagkatiwala ko siya sa malayong pinsan ko. Nang makita kong magaling siya sa pagluluto, itinuro ko sa kanya lahat ng alam ko. Si Xiao Ho ang tunay kong anak. Yan, Jing Chuan. Ate, kuya, huwag kayong magpapaloko. Hindi pa naimbestigahan ang lahat. Silver Mask Chef, totoo ba yan? Totoo talaga. Jing Chuan, ang saya-saya. Nahanap ko na ang tunay kong anak. Xiao Ho. Kayo ba ang tunay kong nanay at tatay? Xiao Ho. Ang galing. May tunay na nanay. At tatay na rin sa Xiao Ho. Xiao Ho. Ikaw talaga. Kung hindi dahil sa'yo, patay na si Kitsu. Kung wala ka, mapapasakin na sana. Si Kuya Jing Chuan. Jiang Xiao Ho. Kuya Jing Chuan at Kitsu. Kumusta na kayo? Salamat kay Xiao Ho, halos ganap na kaming gumaling. Talaga? Nga pala. Bakit wala si Xiao Ho? Abala sa kusina. Kuya Jing Chuan, ang kapal mo naman. Bata pa si Xiao Ho. Sek. Ako na lang ang titingin sa kusina. CJ, Xiao Ho, nagkaintindihan na tayo. Ako ang nagkamali. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na magbago, tita? Ang soro na bumibisita sa manok, siguradong may masamang balak. Xiao Ho, talagang alam ko na ang pagkakamali ko, tita. Patawarin mo na ako ng isang bises, ha? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siguro, hayaan mo na lang akong dalhin itong mangkok ng Tong Li Jiansue kay Ed Kitsu para inumin. Hindi pwede. Paano kung nilagyan mo ng lason ang inumin para kay Mommy? E di mamamatay si Mommy dahil sa'yo. Hindi naman. Magkaibigan naman kami ng mommy mo. Bakit ko siya papatayin? Mukhang may punto ka. Sige, dalhin mo na kay Mommy. Ami, isa lang namang maliit na babae yan. Ang daling lokohin. Ako na ang magdadala kay Mommy. Ang hirap talaga kalaban ng batang yon. Xiao Ho, halika rito. Mommy, ginawan kita ng Tong Li Jianse. Xiao Ho, ang bait mo talaga. Mommy, pakainin kita. CJ. Ang sarap.
Momay, marami akong nilutong pagkain ngayon. Kakain din sa daddy at lola. Baba ka na rin para kumain tayo. Sige, anak. Halika. Yakapin kita ng mommy. Anak ko. Wow! Xiaoho, ikaw ba ang gumawa ng kung pao chicken? Patong stir-fried foie gras. At itong steamed sea bass, chicken with golden shredded bamboo shoots. Badhashan golden rolls, pagoda pork lahat yan. Ang galing-galing ng Xiaoho natin. Paano ka naging napakahusay? Momay, daday, lola, tikman niyo kung masarap. CJ. Masarap. Tikman natin. Ang sarap talaga. Xiaohu, marunong ka palang magluto ng steamed sea bass. Siyempre naman, marami akong alam na lutuin. Isa lang yan sa mga yon. Masarap ba? Hindi ko akalain na napakagaling mo pala magluto, Xiaohu. Pero medyo naging masungit ako sa'yo dati. Hindi ka galit sa akin, di ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo, daddy? Basta't, gusto niyo ang luto ko, masaya na ako. Mabuti. Kuya, Kuya Cheng, nasaan ang ate mo? Ngayon, halos gumaling na ang anoreksya niya. Plano kong bukas na bumalik at pamahalaan ng kumpanya. Sig, Manong, ayusin ko yan. Daday, bukas na ang birthday ni Xiaohu. Hindi mo ba sasamahan si Xiaohu sa kanyang birthday? Bukas ang birthday ni Xiaohu. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka ng daddy sa iyong birthday. Sandali, Manong. Hindi ba sinabi mo na bukas ay pamamahalaan mo ang kumpanya? Ang pamamahala ng kumpanya, hindi naman yan mas importante kaysa sa birthday ni Xiaoho. Tama. Ipaalam sa lahat bukas, lahat ng miyembro ng pamilya Jiang ay dapat dumalo sa pagdiriwang ng birthday ni Xiaohu. Ha? At isa pang bagay, simula bukas, ipaalam sa lahat ng empleyado. Dagdagan ng red packet at bigyan sila ng karagdagang pagkain. Ano? Teka, daddy, Manong, saan ka pupunta? bibili ng birthday gift para kay Xiaohu. Ang bait-bait ni daddy kay Xiaohu, masaya si Xiaohu. Si Chiao Hu ba talaga ito? Tunay ba siyang anak ng ate ko? Xiaohu, gusto mo ba ang birthday gift na binili ni daddy para sa'yo? Black MYTA, Wukong. Gusto na gusto ni Xiaohu yan. Ano ang gusto mo, Xiaohu? Bibili ulit si daddy. Sana may cellphone ako. Cellphone? Sige, bibilhan kita ni daddy mamaya. Xiaoho, binilhan ka ng mommy ng bagong damit at isang kahon ng tsokolete. Tingnan mo kung gusto mo. Wow. Gusto na gusto. Salamat, mommy. Walang anuman. Master, happy birthday. Ano naman ang ibinigay ninyo sa akin? Master, ito ang comics na ibinigay namin sa iyo tungkol sa pagluluto. Gusto ko ang librong ito, salamat sa iyo, mabuting estudyante. Master, wala akong maibigay sa iyo, kaya ito na lang. Isang happy Superman. Wow, gusto ko rin ito. Salamat sa iyo, mabuting estudyante. Xiao Cheng. Birthday ni Xiaohu ngayon. Binilhan ba ninyo si Xiaohu ng birthday gift? Itong batang to, anong birthday gift ang pinagsasabi mo? Mabuti nga at hindi ko siya pinalayas. Tito, Sino ang tito mo? Tinanggap ka ng ate ko bilang anak, pero hindi kita tinatanggap. Pamangkin, huwag kang magpakapalapit sa akin. Xiao Cheng. Si Xiaohu ang aking anak na babae. Pakisamahan mo siya ng mabuti. Opinyon lang ito ng isang dishwasher. Hindi ba kayo nagdududa? Batay sa salaysay ni Silverface Culinary God at ilang detalye, nakumpirma ko na siya ang aking anak na babae. Hindi ba kayo magpapadna-test? Hindi na. Pero kung walang ENA test, paano ninyo sigurado? Siguradong siya ang inyong tunay na anak. Paano kung siya ay? Tama na. Hindi mo kailangang turuan kami kung paano kami kumilos. Tio, kung galit ka, sa akin ka na lang magalit. Huwag mong sigawan si mommy. Ang anorexia ni mommy ay hindi pa ganap na gumagaling. Nakakainis ka lang talaga. Kung ayaw ninyong magpadna-test, ako na lang ang magpapatest.
Titingnan ko kung siya nga ang inyong tunay na anak. Xiao Huo, narinig kong birthday mo ngayon. Espesyal akong bumili ng regalo para sa'yo. Tingnan natin kung magugustuhan mo. Wow. Tablet pala ito. Gusto ko ito. Salamat, Master. Tingnan nyo naman, sobrang ninyong pinasasaya. Ano bang cellphone at tablet ang binibili para sa isang birthday? Isang batang gala lang naman? Bakit kailangan na mamahaling gamit? Masisira nyo siya sa sobrang pagpapalaki. Tama si Xiao Cheng. Hindi dapat masyadong palakihin ang bata. Masisira talaga yan. Hindi masisira si Xiaoho, matalino at mabait siyang bata. Espesyal pa akong nagluto ng aking sikretong braised pork. Mabait. May problema talaga ang nilutong braised pork ng batang yan. Hindi na ako kakain sa birthday party. Sister Yutzin, mamasyal na tayo sa mall. Sage, Xiao Cheng. Xiao Cheng, kain muna ng braised pork bago umalis. Anong kakainin? Wala namang masarap sa braised pork. Daday, bakit ba galit na galit si Tio? Si Tio, baka hindi pa niya alam kung gaano kakabait. Kapag nalaman niya kung gaano kakabait, hindi na siya magagalit sa'yo. Nga, Pero marami pang pagkain si Tiong hindi kinain. Kung ayaw kumain ni Tio, tayo na lang ang kumain. Elenan, Xiao Huo, mamayang gabi, pwede bang magluto ka para kay Lola ng Iron Pot Stewed Goose? Master, gusto ko ang inyong nilutong spicy sour cabbage fish. Pwede bang magluto ka para sa akin mamayang gabi? Gusto ko pa ng braised pork knuckles. Mommy, gusto ko ng stary sea fish. Lulutuan ko kayo, pwede. Pero 1,000,000 bawat putehe. Ito, Ay, ang gurang mo. 1,000,000 bawat tutahe. Ito. Parang ang mahal naman nito. Hindi mahal. Ngayon, hindi lang ako. Estudyante ng Silver Chef, kundi anak pa. Ng pinakamayamang daddy. Ang halaga ko, bilyon-bilyon. Sage, 1,000,000. Pero dapat masarap. Pag masarap, dodoblihin ko pa. Sige, usapan na yan. ay negosyante ka talaga. Tara, kain tayo ng prutas. Si Daddy, may trabaho sa opisina. Ikaw, maglaro ka kay Mommy at Lola. Sage, Aalis na ako. Ellen, birthday ko ngayon. Kung sino magpapasaya sa akin. Dagdag 1 putahe gabi-gabi. Talaga? Master, halika, mamasahe ako ng paa mo. Mommy, masahe ko likod mo. Xiao Huo, tatalupan kita ng mansanas. Gusto ko ng french fries. CJ, Gusto ko manood ng Naruto. manood tayo. Ano pa? Gusto ko maglaro. Gusto ko maglaro ng video games. Video games. Nasaan sa daddy? Hayaan na, maglalaro muna ako. Ang kontratang ito, bilyon-bilyon ang halaga. Mahalaga ito kay Jiang Jinchuan. Ang Pierce Snow Soap na ito, siguro gawa ng bata. Kung nasira ng Pierce Snow Soap na, to ang kontreta. Eddie. Sino gumawa nito? Bakit ba sa lahat? anong nangyari? Sino gumawa nito? Ito ang kontreta ng Jiang Group at Tin Group. Bilyon-bilyon ang halaga. Ito. Pierce Snow Soap. Baka si Xiao Huo. Xiaohu. Tingnan mo ang ginawa mo. Bilyon-bilyon ito. Alam mo ba? Daday, wala po akong ginawa. Wala raw. Siguradong naglalaro ka lang ng laro. Nagmamadali kang naglagay, wala kang pakialam. Di mo man lang tiningnan ang mahalagang bagay sa tabi. Kuya Jinchuan, normal lang sa bata ang maglaro. Naiintindihan naman kapag nagkamali. May mga bata raw na mahilig maglaro. Nakakasagabal pa, naglalagay pa ng pera sa laro.
May isang gabi lang, 200K na ang nalagay. Mas malala, nagbibigay pa ng regalo sa lalaking streamer. Milyon-milyon ang halaga. May ganun pala. Pero tama pala ang lahat ng sinabi niya. Huwag masyadong palayawin ang bata. Di na dapat maglaro. Kukunin ko ang phone mo. Paglaki mo na lang. Daddy, di ako naglaro ng nakakasagabal. Di ako naglagay ng pera sa laro o nagbigay sa streamer. Naalala ko, inilagay ko ang Tang Lijian Tsue sa mesa. Tiningnan ko, walang nabasa. Mag-isip ka muna. Kuya Jinchuan, may importante akong sasabihin. Ngayon, Bayaw. Ano? Sabi mo. Bayaw, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Si Jiang Xiaohu ay hindi mong tunay na anak. Ano? Baka nagkamali si Xiao Cheng. 8. ENA test result ito. Paano magkakamali? Kuya Jinchuan, nakita ko na ang tunay mong anak. Nasaan siya? Nasa Manila. Dalhin mo ako sa kanya, bilis. Jinchuan, siguraduhin mo muna. Daddy, di ako sinisigawan ni Daddy. Ngayon, pinagbintangan ako. Na ako ang nagbasa ng kontrata. Tapos, nakita pa niya ang tunay niyang anak. Siguro, di na niya ako mamahalin. Kailangan ko na sigurong umuwi kay Daddy. Siguradong naglalaro ka lang ng laro. Nagmamadali kang naglagay, wala kang pakialam. Di mo man lang tiningnan ang mahalagang bagay sa tabi. Kuya Jinchuan, nakita ko na ang tunay mong anak. Dalhin mo ako sa kanya, bilis. Kuya Jinchuan, nakita ko na ang anak na babae na. Dalhin mo ako sa kanya, bilisan mo. Xiao Hu. Nasaan siya? Xiao Hu. Hoy, Jinchuan. Ano nangyari kay Xiao Su? Umalis si Xiao Hu sa bahay. Ano? Nagtira lang siya ng sulat. Binigyan ko siya ng tsokolate at hindi man lang niya dinala ang cellphone niya. Ano ang sinabi niya? Kukunan ko ng litrato at ipapadala sa'yo. Siguro ito na araw, hindi si Xiao Hu nang hinati siya kinakamit. Kaya nagtampo siya at umalis. Jinchuan, kailangan kong hanapin si Xiao Hu. At ibalik siya. Huwag na. Matigas ang ulo ni Xiao Hu. Ako lang ang makakapagbalik sa kanya. Tapusin ko muna to. Kuya Jinchuan, hindi mo nahahanapin ang anak mong babae. Hanapin muna si Xiao Hu saka ang anak. Ate, anong nangyari sa'yo? Parang bumalik ang anorexia ko. Ano? Ang anorexia mo? Hindi ba't napagaling na yon ni Xiaohu? Ngayon ko lang naintindihan. Si Xiao Hu, ang gamot sa anorexia ko. Nawala siya, parang tinutuklaw ang puso ko. Lalo na ang sikmura ko, parang binabaliktad. Pero, hindi naman talaga anak mo si Xiaohu. Hindi, sigurado akong may dugo siyang kadugo ko. Xiao Cheng, tulungan mo akong hanapin siya. Sage, ate, pangako. Mukhang kailangan kong imbestigahan ulit. Ang ENA test report. Mome, dumalaw si Xiao Hu sa'yo. Mami, bakit ka nasa koma? Kasi sobrang malala ang pinsala niya ngayon. Nasaktan ang mahalagang bahagi. Baka, Huwag. Ayokong iwan ako ni Mommy. Madalas sabihin ni Daday, masamang bibig ako pero sa tingin ko, binigyan ako ng anghel ng halik. Sana si Mommy ay mabuhay ng matagal.
Mamay, itong homemade kong happy pill. Sana lagi kang masaya. Naku, nagising na ang ate ko. Dati pangit ang bibig, ngayon naging matamis na pala. Xiao Hu. Ikaw ang nagligtas sa akin. Mamay, hindi na ako makikipaghiwalay pa sa'yo, Xiao Huo. Xiao Hu. Anak ko. Ikaw ang tunay kong anak na babae. Xiao Hu. Hindi na kita pagbibintangan, Daddy. Mapapatawad mo ba si Daddy? Pinatawad na kita noon pa, Daddy. Mabait na apo, magkakasama na tayo palagi. Psych. Kuya Jingchuan. Dinala ko ang tunay mong anak, si Nian. Hindi siya ang tunay kong anak, si Xiao Hu ang tunay. Kuya Jingchuan, yung magnanakaw na yun. Hindi yan ang tunay mong anak. Si Nian ang tunay mong anak. Hindi si Xiao Hu ang tunay kong anak, si Jiang Yichuan. Kuya Jingchuan, anong sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Si Xiao Hu ang nagpagaling sa anorexia ni Kixue. At siya rin ang sumagip kay Kixue sa kritikal na sandali. Siya ang tunay naming anak ni Kixue. Kuya Jingchuan, ibig sabihin lang nun, swerte lang niya, hindi pa tunay, na siya ang tunay mong anak. At saka, hawak ko ang ENA test result ni Nyanyan, patunay, na siya ang tunay mong anak. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Bakit mo ako sinasaktan? Nagkukunwari ka pa, alam mo ang ginawa mo. Di ba? Kuya Jingchuan, matagal na kitang gusto. Huwag kang maniwala sa tsismis, wala akong ginawang masama sa iyo. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magsabi ng totoo. Sige Xiao Cheng, ipakita mo ang ebidensya. Nakasulat dito ng malinaw. Xiao Hu ang tunay kong anak, si Jiang Yichuan. Ano pa ang masasabi mo? Nagpadna test ka ulit? Akala mo di malalaman na pinalitan mo ang resulta ng ARE test. Paano mo nalaman na ako ang pumalit sa ENA test result? Kung ayaw mong malaman, huwag kang gumawa. Madali kang. Nag-invento ka lang ng bata para lokohin ako. Alam mo si Jiang Yichuan, madaling maloko. Tama, Xiao Cheng, sabihin mo sa biyanan mo. Hindi ko pinalitan ang ENA report. Xiao Cheng, bakit ako din sinuntok mo? Bakit kita sinuntok? Han Yutsin. Huwag mo akong lokohin, alam ko ang ginawa mo sa report. Sa kontratang bilyon-bilyon, ikaw ang may gawa, di ba? Hindi ako. Bakit nandito pa to? Akala ko nabura ko na ang video. Akala mo wala akong backup. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng GV footage may cloud backup ako. Ang binura mo ay nasa storage lang. Kuya Jingchuan, mali ako. Patawarin mo na ako. Niloko mo ako ng ganito, hindi na kita mapapatawad. Boss Jiang, nagkamali talaga ako. Hindi na ako ulit. Dalhin siya sa kulungan. Xiao Hu, patawarin mo na ako. Nga pala, Xiao Hu, kung kakausapin mo si Boss Jiang para sa akin, tiyak na papayag siya. Xiao Hu, Huwag mo siyang hawakan. Bakit kita patatawarin? Nagkamali ka. Dapat kang parusahan. Kahit kami pang mga bata. Alam yan. Kayo bang matatanda, hindi? Kunin siya. Ayaw ko na siyang makita. huwag. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako, talaga. Huwag. Boss Jiang, patawarin mo na ako. Pakawalan mo na ako. Boss Jiang, may problema. Ang chef sa Starjoy Hotel, nakasagutan niya. Ang International Culinary Group ni Sang Baogi. Sabi niya, kung walang tatalo sa chef nila, tatanggalin tayo sa listahan. Ano? Puntahan mo muna. Ma, Huwag kang mag-alala, maako ang genius chef. Hindi ko hahayaang makuha nila ang hotel mo. Anak, isang bata ka lang, paano mo matatalo? Ang world-class chefs. Kasi may heavenly nose at swithered stomach siya ko. At genius chef ako. Kahit genius chef ka, anak, Nag-aalala pa rin ako. Ma, kung matatalo ko sila, pwede bang? Pangako mo sa kinang isang bagay? sige, basta kaya ni Little Hu. Kahit isang bagay lang o 10 pa. Umapayag si Mommy. Hindi, Little Ho, kung papayag si Mommy. Sa isang bagay, sapat na yon. Sige, sabihin mo na. Ano iyon?
Kung matatalo ko sila, gusto kong matulog kasama ni Daday at Muming ngayong gabi. Tayo. CJ, umapayag ako. Ang ganda, makakasama na ako ni Daday at Muming sa pagtulog.